Hi! Good evening, everybody. Welcome to my channel. Welcome to my page. Ayan, welcome to my Ako si Sister Winona Abatino or tinatawag nila minsan na pastora. Galang-galang. Ako ay muli magbabahagi ng a little message about God, about the book of light, about the gift of God na kailangang nasa ating puso. Ito ay ang Galatia 5:22-23, but the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. We have a 9 fruit of the Holy Spirit na kailangan ikaw at ako ay meron sa puso niyan. Para kung dumating man ang bagyo, trahedya sa ating mga buhay, ay kaya nating matuntungan at tumayo tayo ayon sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya niya inano ang joy sapagkat alam niya ang ating puso ay madaling malungkot, madaling sumama ang pakiramdam, may sadness, merong fear, may takot. We have a lots of scary in our life. So, ano sabi sa Nehemiah 8 verse 10? The joy of the Lord is my strength. Siya yung ating kalakasan. Ang kaligayahan, ang puso ng joy ay kalakasan pala yan. So, syempre, hindi naman binigay ng Diyos yung loneliness, sadness. Yan ay galing sa gawa ng demonyo. Yan ay galing sa bad spirit. So, ano rin sinabi sa Thessalonians 5:16-18? Be joyful always and pray continually, give thanks to God. Kailangan natin ay laging continuous ang pananalangin sa Diyos para anuman dumating ay handa ang ating puso. Hindi tayo masasaktan, hindi tayo totally magagapi ng kalungkutan at ng mga hinaharap sa ating buhay. Ikaw at ako, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ka tatagal sa mundo at kung ilang years ka pa mananirahan dito sa mundo. Ikaw at ako ay estranghero lamang dito sa mundong ito. So, dumating sa amin ang pagkakataon na misa na hindi namin nakaya nung nawalan kami ng ama. Namatay ang aming tatay sa US, inuwi yung aborito. Hindi namin sila hindi namin nakita ang kanyang katawan dahil siya ay abo na nung inuwi sa aeroplano. So, this year, ang nangyari naman ay ang aming ina. Ang aking ina ay nag-pass away noong August 14. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Gabi yun. Napakasaya ng aming nanay. Nag-history siya ng mga dalaga siya nung maliliit pa kami. Bawat karakter ng anak niya, isa-isa niya. And you know what? Hindi namin alam na sa kanyang pagtulog, pag-iglip at sa pagkwento na yon, isang buntong hininga. Ang sabi niya, anak, matutulog muna ako. At nung siya dumilat, gumanon siya. Natalanta kami lahat at isang pitik lang, wala pang segundo. Ikaw at ako ay wala pang segundo ang buhay. So we need to embrace the promises of God. We need faith with God. Dahil kung wala tayo niyan, magagapo ang ating damdamin. At dumating sa punto namin yung lungkot, dahil hindi mawawala yun dahil magulang namin siya. 86 years na kasama mo ang iyong ina. Pero pinakikita ng Diyos, anak, lahat ng tao ay mawawala. Kahit isa sa atin ay walang makapagsasabi kung kailan tayo uuwi sa langit. Ngunit ang maganda, siya'y kapiling niya ng Diyos at kasama na ng Diyos. So dumating ang puntong 1 linggo o 1 buwan tayong namimigati, umiiyak, inaalala ang mga nakaraan. Binabalikan ang nakaraan na pinagsamahan ng iyong magulang at ikaw.
Masakit. Pero, look forward tayo. Bakit? Kapag tayo nag-api ng loneliness, sadness, darating ang puntong wala na tayong ganang kumain. Darating ang punto na tayo tulala. Bakit? Dahil tayo tao lang. Ikaw at ako ay may puso. Ikaw at ako ay mahina. Kaya, pinaalala ng Diyos, the ninth fruit of the Holy Spirit, ikaw at ako ay huwag mong kalimutan niya. Kung ikaw may sakit at karamdaman, nakadarama ka ng lupaypay, nakakapanghinaan ka ng laob, parang ayaw mo nang mabuhay. No, kapatid. God will give you strength and joy. Sinabi niya yan sa Nehemiah 8:10. The joy of the Lord is my strength. So, hindi binigay ng Diyos ang kalungkutan. Hindi binigay ng Diyos ang sadness. Hindi binigay ng Diyos ang takot na ikaw'y muling tumayo. Na muli mong akapin ang salita ng Diyos at muli kang tumintig at humayo at ibahagi ang salita ng Diyos. Sapagkat ikaw at ako ay kailangan ng Diyos na magbahagi tayo ng kabutihan, kapangyarihan, ang pag-ibig ng Diyos ay kailangan ibahagi natin sa buong mundo. Tulad nito, nagbabahagi ako. Alam ko, nakikinig ka ngayon. Kung ikaw ay nasa ganitong kalungkutan, na walang ka ng magulang, o ng kahit sinong mahal mo sa buhay, kapatid, tumayo ka. At muli mong hawakan ang kamay ng Diyos na kailan may hindi nawala sa piling mo. Na kahit kailan hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kung aaminin lang natin, Lord, mahina ako. Palakasin mo ako. Give me strength. Give me joy. Kahit dumating ako sa punto ng kalungkutan. Sapagkat sinabi mo yan sa Nehemiah 8:10. At sinabi mo rin yan sa 1 Thessalonians 5:16-18. Be joyful always and pray. Continually give thanks to God. Yun lang ang kailangan natin. Magpatuloy mabuhay. Dahil yung mga mahal natin sa buhay ay kapiling na ng Diyos. At lahat naman tayo ay makakapiling ni Lord sa tamang itinakda kung ilang taon tayo maninirahan sa mundo. It's a blessing ang 86 years old. It's a blessing ang 100 years. It's a blessing yung 90 plus. Pero it's the blessing kung lalo kang kakapit sa Diyos at mananampalatayang hindi mo kayang mabuhay nang wala ang ating Diyos sa ating buhay. Faith without works is dead. So, manampalataya ka na may gawa. Pag tayo ay nangangaral ng mga bagay na makalangit, gawin natin yung mga bagay na makalangit. Sapagkat, ikaw at ako ay anak ng Diyos. Ano sabi niya? Go ye and preach the gospel all over the nation. Sinabi niya sa Genesis yan. Inutusan niya nung panahon ni Moises. Ano sabi? Kayo ay humayo upang ang buong mundo ay maligtas. Sapagkat sino ang maghahayag sa kanila kundi tayo ng mga servant of God, tayo mga anak ng Diyos na nakakilala sa iya. Sana manatili tayong matatag. Manatili ang fruit of the Holy Spirit sa ating puso. The 9 fruits of the Holy Spirit. I-memorize niyo yan. Galatians 5:22. Ito yung ika-second preach ko. Yung unang topic ko is about love. It's about die of the cross of Jesus Christ, John 3:16. But ngayon, I want to say to you, God love you so much. Don't forget and always remember, you always embrace the promises of God. Akapin natin kung paano minahal tayo ng Diyos. Ikaw at ako ay mahal niya.